For today's video, i-share ko sa inyo ang experiences ko here in Singapore. So, if you guys wanna hear me out, just keep watching. So, ayun mo, good morning, rise and shine. So, stretchings muna, tapos tuck in ulit, and then stretch. Then, makakatulog na naman ako ulit. And then, ma-realize ko na may pasok pala ako. Then, after noon, tupi-tupi. Akala mo talaga nagtutupi eh. Pero yan, nagtutupi nga ako. Then, pas ilaw, and then, kukuha lang ng pang toothbrush, pang ligo, ganyan. A few moments later. Kala mo no. Naka. I choose you! QC. Pasok na nga ako. Kanina pa eh. Nakawalay na ako. Tinitignan ako ng mga tao dito. OMG. Ayoko na. Well, whatever. Grabe ang init. Hindi ko ginagamit yung payong. Ay, grabe. Ano tahimik ko kanina pa? Nakakaano kasi. Ano man tawag dito? Nakaka-conscious ba? Pero whatever. Ginusto mo yan eh. Diba, girl? Basta. Break time! 10. Finally, after a long day's work, grabe, super haggard na ni Ate. Talk to you guys later when I get home. Bye! Grabe guys, so haggard. I'm so haggard. And I cannot anymore. Nag-explode talaga ako sa office. Daming ginagawa. Hi guys, I'm back. So, ayun nga yung day ko kanina from morning, like, gigising, ganito ganyan, magpe-prepare, then papasok sa work. Like, literal lang talaga na home to work, then work to bahay. Ganun lang talaga yung routine ko, like, mostly everyday since I started working here. I-share ko sa inyo ang aking mga top 3 sa travel, sa food, transpo, sa events, and sa modern city here in Singapore. First is yung nandun ako sa Changi. Ito. Short hair pa ako noon. 1 year na din ako dito sa Singapore. Yung second place naman na napuntahan ko is yung Clarke Quay. Clarke Quay is para siyang inuman district. Inuman district talaga. Inuman or bar, whatever club, dun mo talaga siya dun mo mahanap talaga lahat ng mga party goers, whatever. So, ito yung yung mga nainom ko. Dalawa lang yun eh. Ho Garden na ang laki na. Tapos cocktail lang siya na Sex on the Beach yata yun. May strawberry. Strawberry girl, cherry yun. Basta yun. Oh ha, alam mo na kung anong gusto ko. Grabe, ang mahal ng mga inumin doon. Isang beer na ganyan ha, $16. Like, i-convert mo yun sa peso times 35 to 37 pesos. Isa lang nun ha. Pero hindi naman ako masyadong umiinom. Ayokong gastahin yung pera ko sa inuman. Kasi nga mahal nga dito. Kung sa Pinas, sige, go lang. Huwag kayo maingay. Baka pagalitan ako. Yung pangatlo ko namang napuntahan is yung Universal Studios. Ayan, Universal Studios. Maganda naman yung mga rides doon. Yung mga rides. Ang daming tao. Meron namang free drinks. Like yung nasa gilid lang. Ayun, drinking fountain. Basta yun, may drinking fountain doon na open to public. Super ganda nung ride doon. Yung red and yellow na roller coaster. I forgot the name kasi. Putek yung damami. May mga fire chanes siya. Ayan, may videos dito or whatever picture na kung ano nandyan. Mga parang events din doon, yung mga time, place, whatever. I mean, hindi ko nga siya natapos in a day. Haba yung pila, tapos marami pang tao, syempre picture pa. If ever man kung gusto nyo na nasa bucket list nyo, maganda din ng Universal Studios Singapore. So, sa food naman na tayo. Yung una kong na-try na food is yung the famous chicken rice. Para lang siyang tinola. Hindi ko alam kung bakit, pero lasa lang siyang tinola. Ayun yata yung iconic, classic, OG. I don't
know, basta yun yung pagkakaalam ko. Chicken rice is local food for Singaporeans. Yung second naman is prata. Para siyang tinapay na... Basta yung flat lang na gano'n. Ganun flat siya na circle pala. Yun. Parang kebab gano'n. Lagi ko ina-order yung banana chocolate prata. Yung pinakaunang nakain ko talaga. Like, yung galing sa pera ko. Yung pinakaunang nakain ko is pepper lunch. As in pepper lunch. I mean, sa Pinas hindi pa talaga ako nakakain ng pepper lunch kasi hindi naman talaga ako kumakain sa mga magagarbo. Hindi ko alam kung magarbo yung pepper lunch. But alam mo yun, mahal kasi yun sa Pinas. Yun yung una kong nakain. Ang kate ng likod ko. Tumunog yung buto ko. Grabe, narinig niyo yun. Next naman is yung transportation. They have like 3 transportations. Gagawin ko sanang 4 kasi nga yung airplane sana. Spell airplane. Airplane. First time ko lang din, of course, nakasakay sa eroplano. Parang kinakabahan na ewan. Nagugulat ako kapag may turbulence. Parang gumaganong-ganon. Nanginginig. Parang nanginginig yung parang nanginginig yung buong airplane. Eroplano. Tatagalogin ko na nga. Bakit ang mahal ng pagkain sa eroplano? Ewan ko din, hindi ko din alam. Basta yung tubig nila, $5. Grabe, $5. So, kung nakakita ng tubig na $5. Binuksan ko pa yung chichirya ko, so hindi ko din naman kakainin, diba? Sunod, yung grab car, taxi, bus, or whatever na kung anong vehicle nila dito. Lagi nasa right yung steering wheel. Nakakalito siya sa una. Nung nandito kaya ako, parang sabi ko, hala, paano tumawid? As in talaga, paano tumawid? Kasi saan ba ako titingin sa left? Pagtingin ko sa left, wala namang palang kotse doon. Yung pala nasa right. Kasi nga, nasa right nga yung steering wheel nila. Talaga, nung una ko talaga sumakay sa grab, kapag lumalabas kami, ako laging nasa front seat. So, di sumakay ako ng front seat sa grab. Nandun yung steering wheel. Nalito sa akin yung driver. Sabi niya, why are you there, ma? Sorry, oo nga pala. Nandito nga pala yung steering wheel. Yung bus naman nila. May 3 na ako nakitang bus. Yung ordinary lang. Tapos yung 2-story bus. Tapos yung isa mahaba. Para siyang Caterpillar. First bus, yung ordinary lang. Dinugtungan pa siya ng isa pang bus. Tapos ito pa, ang galing nung bus nila. Like, may timings sila. May app. Pwede mo ma-check doon kung ano yung timings ng bus. Talagang, girl, walang Filipino time dito. Talagang sakto lahat ng timings, yung mga uwian, lahat makakaupo, lahat may sariling space. Gusto naman natin ng space, di ba? Hindi katulad na yung sa Pinas na maaamoy mo na pati yung hininga ng katabi mo. 1 meter apart or something na ganun. Amazing lang din nung MRT, LRT. Talagang saktong-sakto, kunwari 1 minute na nakalagay. Lahat connected ng mga trains. Kahit anong transportation gamitin mo, mapabus, grab, train. Talagang hindi ka talaga malilate. Kunwari from north to south, ang ano mo lang, yung travel time mo lang is 2 hours lang, besh. As in, 2 hours lang, walang traffic. Hello! Nakapunta ka na ba sa Pinas? Tingnan mo naman to. Tingnan mo yung EDSA. Tingnan mo yung Las Piñas. Tingnan mo yung Parañaque. Grabe kayang traffic, no? Ay, hiningal ako doon. Next naman is yung events. Una kong na-experience dito is Christmas. Hindi ko masyadong feel yung spirit of Christmas. Kasi diba sa Pinas, like, mga December 16 or December 21, wala ka ng pasok. Pero dito, grabe, talagang all the way hanggang 24, may pasok pa. Tapos, papasok ka na ulit sa 26. Parang wala, parang work ka lang talaga dito. Simple occasion lang yung Christmas, hindi siya masyadong sineselebrate. Grabe, isang rest day ko lang yung day na yun. Lumabas lang, tas kumain, tapos nagpahinga. Diba sa Pinas, meron pang mga Noche Buena, may mga ganto-ganyang eksena pa, fiesta, or whatever. Ayun, simbang gabi pa pala. Konti lang yung mga churches na may Pinoy priest. For me, hindi ko talaga na-feel yung Christmas dito unlike sa Philippines. Yung pangalawang na-experience ko is yung New Year nila. Okay naman yung New Year nila, pero grabe, sobrang daming tao. As in, grabe, ganito yung itsura niya. Like, parang dun talaga siksika na para kayong mga sardinas. Once na makarating ka na dun sa parang fireworks display na yon, sobrang totally worth it. May mga drones pa. Parang, ala, girl.
sobrang high-tech na parang walang ganun sa Pinas, parang iniisip din nila yung air pollution? Air pollution, yun. Basta yun, ang ganda din naman ng New Year, pero yun lang yung ginawa. Simple lang din siya na parang, okay, sige, hantayin lang natin yung 12 o'clock. Sige, wag muna tayo matulog, ganyan-ganyan. Simpleng fireworks display lang, then uwian na. Sige, celebrate na natin, 12 o'clock na. Okay, Happy New Year, the end. Ganun na, tapos na. Yung last na event na napuntahan ko is way back 2019, Chinese New Year naman yun. Ayun talaga, bongga. Nandun lahat ng fireworks display, fireworks display, 4 days off. Parang yun yata yung, nila, yung pinaka main event for the year. Yung last naman na i-share ko sa inyo is yung parks nila dito. As in, hindi mo makikita sa Pinas na may parang pang-exercise, track and field, skate park. Marami kang taong makikitang nagja-jogging, nag-exercise. As in, talagang sobrang healthy nila. I-share ko din is yung language nila, which is Singlish. Yung Singlish, madali naman din siyang matutunan. Me, ma, xiao, liao, bojo, le, la. Kunwari magsabi tayo ng sentence. So, this is my vlog, Subscribe, le. Share, ma. Like, le. I mean, I'm not perfect. Hindi ko din masyadong alam yung mga ganon. Pero yun yung mga naririnig ko or mga na-experiences ko sa Singlish. Hindi mo naman kailangan maging magaling sa English Kasi lahat naman ng tao nagkakamali Lahat naman talaga tayo hindi perfect sa English, girl. Yung mga Amerikano lang, sila lang may pakananon. Pero joke lang. Hindi din naman natin mother tongue yung English. Bakit natin i-judge yung ibang tao based on their Englishing? Based on dun sa pag-i-English nila, di ba? Ayun din, yung pag pumupunta ako sa heart ng Singapore, heart talaga. Sobrang high-tech talaga nila na parang lahat makikita mo naka-iPhone, naka-Samsung. Basta sobrang high-tech nila na lahat sila naka-cellphone, naka-ganyan-ganyan. Talagang wala kang makikitang nag-uusap na parang katulad sa atin na kahit sa MRT ang ingay-ingay, kahit naglalakad lang sobrang lakas ang boses. Pero sila nakatungo lang, nakaganyan. Parang ganito lang, sobrang lang nila magsalita. Like, no, yes, yeah, I'm going there, yeah. Okay, bye-bye. Ganun lang talaga sila magsalita na sobrang hinhin. Tapos ito pa, one time talaga, yung natawa ako sa mall. Natawa ako dun kasi may sinend yung friend ko na nakakatawang meme. Sobrang lakas ng tawa ko. As in, parang nag-echo. Tapos alam mo ginawa ng mga tao dun. Grabe, nagtingin na lang sa akin. Sobrang nakakahiya. Sana hindi na lang ako tumawa na sana gano'n. Hoy! If you like memes, kung anong mga content na nakakatawa, follow nyo ako sa Instagram or Facebook. Now na. As in, everyday, daily ako nag-share ng mga memes na nakakatawang videos. Ito yung Facebook page ko and Instagram. Give it a thumbs up if you liked it. Share it or whatever. Then don't forget to subscribe. And that's it, guys. I hope you enjoyed this video. If you have any suggestions sa kung anong gusto nyong gawin ko for my next video, just comment down below. Just comment down below. Lahat yan ma-appreciate ko. See you on my next video. Bye-bye!